Dumating ang boses ng isang matandang lalaki na sinasabayan ng tunog ng tungkod na tumatama sa lupa. Isang elder ho ang nagsabi na ang sulat ay tungkol sa pamilya ng Gong, at wala sa kanya ang paghiling kay Saw na pumunta sa kanyang lakad. Idinagdag niya na ito ay wala sa kanyang negosyo dahil siya ay mula sa Dan clan. Nagpasya si Saw na hindi na ituloy ang usapan at naglakad habang si Diek ay sumisigaw na huminto. Sinabi ng matanda kay Diek na hayaan na lang siya, ngunit galit niyang tinanong kung bakit pinapanood lang ng matanda ang bastard na naglalakad palayo na may palihim na pagtawa. Sinabi ni Diek na kahit hindi siya tumigil, siya ay mamamatay pa rin, na nagpapahiwatig na ang bata ay tiyak na mapapahamak. Sigurado siya na kung makasalubong niya si Henry sa kanyang paglalakbay, lumipad sa himpapawid ang isang watawat na may gasuklay na buwan, isang bola at apoy sa itaas nito, sa isang asul na background. Ang mga kabayo ay lumakad pasulong, at ang mga tao ay lumakad sa tabi nila. Hawak ang mga watawat at sulong na ito na nagbibigay liwanag sa daan. Sa isa sa mga kabayo ay nakaupo ang isang higanting lalaki na may scar na tumatawid sa kalahati ng kanyang mukha. Ang kanyang hitsura ay tunay na nakakatakot at nakakatakot kahit na ang pinakamatapang. Samantala, si So ay nagpatuloy sa paglalakad pasulong, tinatamasa ang hindi kapanipaniwala, nakakabighaning mga tanawin ng mga bundok na natatakpan ng snow na parang pulbos. Namangha siya sa kung gaano kadali para sa kanya, kahit na sa una ay naisip niya na ang paglalakbay ay magiging mas mahirap at tumagal ng mga taon, mayroon na siyang ginseng sa kanyang kamay, at hindi isa, ngunit dalawang ugat. Ang lugar na kinaroroonan niya ay hindi kapanipaniwalang kahanga-hanga, at ang hangin ay tila napakagaan at malinis, na hindi kayang pigilan ang kanyang kagalakan. Itinaas niya ang dalawang ugat ng ginseng at sumigaw sa taas ng boses niya, nahanap ko ito gaya ng inaasahan ko. Ako ay isang tunay na mapalad na tao. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman niyang talo siya. Ito ay dahil gusto niyang makauwi ng mabilis, ngunit dumidilim na at ang makapal na hamog ay tumataas. Napakahirap maglakad sa ganitong kalagayan, ngunit napansin niya ang usok na tumataas sa langit sa kanyang kaliwang kamay. Sa malapit, may nagsunog ng napakalalim na kabundukan, sino kaya ito? Naisip ni So, na walang ideya, naisip niya na lumapit, at nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa tabi ng apoy. Kalmado ang mukha niya, dumagdag sa kanyang kalupitan ang kanyang namumubong balbas, gayon din ang kanyang mga kilay at buhok na magkapareho ang kulay. Hindi naman mukhang naliligaw ang lalaki. Nakita, hindi nakaramdam ng pananakot sa kanya, at mukhang ligtas siya. Pero may kakaiba siyang naramdaman na para bang nakikita siya ng lalaki pero wala talaga siya doon. So, nagpa siya na maging maingat. Siyempre, sa una normal lang ang matakot sa isang tao sa kalaliman ng kabundukan, ngunit nang dumating ang boses ng matanda, nakita si F. Rose sa pwesto, sinabi ng matanda na hindi siya komportable na may nakapuslit sa kanya. Kahit na siya ay walang armas, tinanong niya kung gusto ni So na siya mismo ang magdala sa kanya dito. Ang lalaki ay hindi alam kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon, at nagsimulang bamulong ng isang bagay na hindi maintindihan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay at ipinaliwanag na madilim na at tinanong kung maaari siyang manatili dito hanggang madaling araw. Pagkaraan ng ilang segundong walang narinig na tugon mula sa matanda, muli siyang nagtanong kung maaari siyang manatili o hindi sa ilalim ng takip ng hamog, isang mahinahon na boses ang narinig. Umupo ka. Ilang sandali pa, inabutan siya ng matanda ng mga tuhog ng kabute at inalok na kainin ito. Kinuha ni So ang mga skewer sa kanyang mga kamay at tiningnan ng mabuti ang mga kabute. Pagkatapos ay maingat siyang kumagat, pira-piraso bilang. Ninuya ng kabute. Pinagmasdan ng mabuti ni So ang matanda, ngunit hindi niya napansin ang anumang palatandaan ng pagkagutom. Napansin ng matanda ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, at hiniling sa kanya na huwag magmukhang kakaiba. Ipinaliwanag niya na kung nagmamadali kang kumain, ang pagkain ay hindi natutunaw ng maayos, at kailangan mong nguyain ito ng maigi. Ang wastong nutrisyon, kahit na sa maliit na halaga, ay maaaring magbigay sa iyo ng sapat na lakas upang makontrol ang iyong katawan. Higit sa lahat, hindi kilala ng matanda kung sino ang binata, kaya tinanong niya ito ng diretsyo. Sumagot si Sa, ako si Dan Soyu at sinabi sa kanya na siya ay nakatira sa nayon ng Gang, na matatagpuan malapit sa Gangren.
Ren, nabalitaan ng matanda na ang pamilyang Gang lamang ang maaaring manirahan doon, kaya naman nagtaka siya kung ano ang ginagawa ng So sa lugar na iyon. Kung galing siya sa Dan clan, it's because of certain circumstances, nakangiting sabi ni Sao. Gayunpaman, naisip ng matanda na itinatago ni Sao ang kanyang takot sa likod ng ngiting iyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni So na tila binabasa ng matanda ang kanyang nasa isip, at mas lalo siyang natakot sa matingkad na asul na mga mata ng matanda. Tinanong siya ng matanda kung saan siya pupunta, dahil ang lugar na ito ay mataas sa kabundukan, at kadalasan ay hindi ito maabot ng mga tao. Nag-isip ng ilang segundo ang matanda at hindi agad nakasagot. Matapos ang isang maikling paghinto ng katahimikan, sinabi ng matanda na papatayin niya ang isang tao sa isang nakakatakot na boses. Humingi ng tawad si Sao at sinabing, kahit parang mahirap ang buhay, kailangan mo pa ring mabuhay, di ba? Ngunit ang mga salitang ito ay tila katawa-tawa sa matanda. Tiniyak niya sa kanya na hindi siya susuko sa buhay. Tapos idinagdag niya, hindi ko karapat-dapat na magpakamatay. Ang kanyang mga plano ay upang tapusin ang kanyang mahabang paglalakbay. At ang mga salitang ito ay nagbangon ng maraming misteryo para sa batang lalaki. Ipinaliwanag ng matanda na sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay, dapat ay ang kanyang sariling kamatayan lamang. Matapos ang maikling kwentong ito, sinabi ng matanda na kumain na siya ng mabuti at napansin niyang matagal na siyang hindi nakakain ng napakasarap. Ang pag-uusap na ito ay nag-iwan ng maraming katanungan sa isipan ni Sa, kahit na humiga siya upang magpahinga, hindi siya iniwan ng pag-iisip na may mali sa matandang ito. Hindi pa rin makapaniwala si Sa na ganoon kadaling sinasabi ng matanda ang tungkol sa pagkamatay niya. Nanatili siyang nakatingin sa matanda, hindi niya maintindihan kung paano siya magiging kalmado. Ang matanda ay nakaupo sa ilalim ng isang puno, at ang kalungkutan ay hindi nawala sa kanyang mukha. Natapos ang gabi, at madaling araw na sa labas. Namatay na ang apoy sa campfire. Oras na, para makauwi, tumayo at isinabot ang kanyang bag sa kanyang balikat. Si Sa ay nagsimulang maglakad palayo sa kanilang kinauupuan, hakbang-hakbang. Habang naglalakad, ilang beses siyang lumingon sa likod, sumulyap sa matanda. Hindi man lang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata para magpaalam dahil natutulog pa ito. Bilang pasasalamat sa gabi, nag-iwan si Sa ng ugat ng ginseng sa gilid ng matanda para magising siya at makapagmeryenda. Habang papalayo siya ng palayo, paulit-ulit na sabi ni Sa isip niya, oo baliw ako. Ito ay walang katotohanan. Tinanong niya ang kanyang sarili kung ano ang kanyang ginawa, na sana ay napanatili niya ang ugat, dahil maaari niya itong ipagpalat sa 100 sako ng bigas. Bakit ko binigay sa matanda? Ngunit ang higit na ikinabahala niya ay ang sinabi ng matanda na siya ay mamamatay. Nakakainis talaga ito, nakita, at itinaas niya ang kanyang ulo at huminga ng mabigat. Wala talaga siyang pakialam, pero paulit-ulit na pumasok sa isip niya ang tanong na what to do now. Tiniyak niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-iisip na ang isang ruta ay sapat na, at itinuring niya ang isa pang isang hindi sinasadyang regalo na hindi niya dapat itago. So, nagpa siya na magpatuloy sa kanyang paraan at hindi huminto. Hindi ito kalayuan sa nayon, at habang papalapit siya, lalo niyang napagtanto na nagsisisi pa rin siya sa ruta. Sa wakas, ang kanyang mga paa ay tumuntong sa nayon, at nakita niya ang mga bahay sa kanyang kaliwa at kanan. Pero may kakaiba. Walang kahit isang tao sa lansangan. At nakita, nagsimulang magtaka kung saan nagpunta ang lahat. Isang malakas na ingay ang nagmula sa kanyang likuran, at nakita, hindi naiintindihan kung ano iyon. Isang malaking kamao ng isang lalaki ang tumama sa kanya sa likod ng ulo. Sumilip ang kontrabida sa likod niya at tinamaan ng malakas na pag-atake ang ulo ng bata. Napakalakas ng pag-atake kaya nahulog ang So at tumama ang mukha niya sa lupa. Para sa So mukhang isang hindi inaasahang at hindi makatwirang pagsalakay. Isang higanting kamay ang humawak sa ulo niya, at kasing laki ng ulo ng lalaki, tanga ka, Dan, nakuha na rin kita. Sinabi ng lalaki, pagkatapos noon, lahat ng iba ay nagpakita sa harap ni Sa, kasama ang matanda, na nakatayo mismo sa kanyang harapan at sinabing mangyayari ito kung umalis siya sa nayon. Ipinaliwanag ng elder na ang mga pagkilos na ito ay para sa ikabubuti ng nayon, at inutusan ang kanyang mga tauhan na pigilan si Sa na bumangon at ikulong siya.
Umaagos na ang dugo sa mukha ng batang inosente at hindi maintindihan ang kanilang pinag-uusapan o kung paano niya sila mapipinsala. Sinabihan ni Diek si Saw na huwag magtaka, dahil papunta na sa kanilang baryo ang batang si Ri. Ipinadala siya ng kabisera upang bantayan ang lugar. Dahil dito, inakala ni Diek na siya na ang bagong hari, ngunit hindi pa rin maintindihan ni Saw kung ano ang kinalaman yun sa kanya. Ipinaliwanag ni Diek na darating siya kasama ang isang ambasador mula kay Yuan, at tutulungan niya ang pinuno ng nayon at mga taga-nayon na pumili ng isang prinsesa na ipapadala kay Yuan. Ngunit dahil sa narinig ay nawala lahat ng emosyon niya. Sa isang iglap, napasigaw siya ng malakas nang sabihin ni Diek na napagdesisyonan nilang ipadala ang kanyang kapatid na si Gang Mui, hinawakan ni Saw. Ang daliri ni Dayok, na nasa tabi mismo ng kanyang mukha gamit ang kanyang mga ngipin. Naramdaman agad ni Diek ang sakit ng pagkakakagat, ngunit hindi niya napansin ang kamao na lumalapit sa kanyang mukha. Nagawa ni Seo na palayasin ang hamak na ito gamit ang isang malinaw na pag-atake. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nagsimulang tumakbo at iniisip niya kung ano ang susunod na gagawin. Isang magandang ideya, lumapit siya para kunin ang busog niya, pagkatapos ay mabilis siyang naglabas ng palaso para hindi makahalata si Diek. So, nagpas siyang hampasin muli siya. Tinawag niya itong Technique 3 and 1. Hinawakan niya ang busog, bumunot ng palaso, at pinaluhod si Diek. Pagkatapos noon, ibinagsak niya ang kontrabida sa lupa at hinawakan ang palaso sa tabi mismo ng kanyang ulo. Naisip ni Saw na wala na siyang mababago dahil lahat ay galit sa kanya. Walang dahilan. Naniniwala siyang dahil iyon sa magkaibang apelyido niya. Nagtiis siya ng tawagin ng lahat ang kanyang ama na duwag at disyerto. Dahil, kung tutusin, tumakas nga siya sa larangan ng digmaan. Tiniis ni Saw ang lahat dahil dinadala sila nang wala silang ibang mapupuntahan. Ang pinuno ng nayon ay hindi nakinig sa mga salitang ito ng matagal at inutusan ang lahat na mabilis na kunin ang mabahong manatili sa likod. Umalangaw-ngaw ang boses ni Sa at nabitawan na ang palaso mula sa pisi ng pana, ilang segundong nagyelo ang hininga ng ulo. Iyon ay dahil ang palaso ay dumaan mismo sa ulo ng ulo at natamba pa ang tungkod. Hawak-hawak niya ang matandang lalaki sa tingin niya ay isang tunay na fucking bastard ang lalaking ito. Nagpa siya si Seo na sabihin sa kanya na kahit tumakas ang kanyang ama, nagpapasalamat siya sa kanyang pagtuturo sa kanya kung paano tumakas, chase at manghuli, ang tatlong bagay na ito ay mas mahusay niyang magagawa kaysa sa sinuman sa nayon. Nagbabala siya na dapat mag-ingat ang sinumang lalaban sa kanya, dahil handa siyang barilin sa ulo ng sinumang matapang. Nang marinig ito, natigilan ang lahat, at ang pinuno ng nayon ay tumitig sa batang lalaki nang hindi makapaniwala. Pero hindi nagbibiro si Saw. Sinabi niya sa kanila na noon pa man ay gusto na nilang umalis siya sa nayon, at ngayon ay tutuperan niya ang kanilang nais, ngunit gagawin niya ito kasama sina Moai at Joksa. Pagkasabi nito ay tumakbo na siya. Nataranta ang elder sa Dayok dahil paparating na ang sugo mula kay Yuan, at kung tumakas si Moai, baka masira ang kanilang nayon. Sa sandaling tumama ang kuko ng kabayo sa lupa, sinigawan ng elder ng nayon si Diek upang habulin ang maliit na bastard na nasa likod nila. Nakatayo na ang higanti sa kanyang malaking kabayo. Nil-aibot ng tingin niya ang lahat ng nasa harapan niya. Umuwi si Soran sa pinakamabilis niyang makakaya, halos matapakan ang sarili niyang mga takong. Sa bahay, si Nuna, walang pag-aalinlangan, ay gumagawa ng kanyang gawaing bahay. Lumingon siya sa kaliwa at nakita niya ang kapatid niyang nagmamadaling umuwi na parang baliw. Inanyayahan niya ito sa hapunan at tinanong kung sasama siya, dahil kakain na sila, ngunit si Sa, nang walang pag-aalinlangan, ay sinabi sa kanya na walang oras ngayon at dapat siyang maghanda upang makatakas, na naging sanhi ng kanyang pagkalito. Hindi niya maintindihan kung bakit nagmamadali, ano ang ibig niyang sabihin at kung ano ang nangyari sa mukha nito. Puno ng dugo ang mukha niya, at mabilis niyang binuksan ang pinto para pumasok. Agad na sinimulan ni Sa na kolektahin ang kanyang mga gamit, hinagis lahat sa isang tumpok. Sa isang estado ng pagkalito, ang batang babae ay pumasok at tinanong siya kung nakatagpo siya ng ilang uri ng hayop sa mga bundok, at bakit nagmamadali. Pero ang sagot lang ni Sa ay wala ng oras para magpaliwanag. Natuwa siya na mayroon silang ginseng root na makakatulong sa kanila na mabuhay ng ilang sandali.
Sinabi sa kanya ng batang babae na pumunta si So sa mga bundok upang magputol ng kahoy na panggatong, at patuloy niyang tinatanong siya kung ano ang nangyayari, ngunit walang oras upang magpaliwanag.